Hi everyone! Another day, another devotion for today. So, ang topic natin is Son of God. So, bakit si Jesus ang ating big brother? Now is Son of God. Ano ba ibig sabihin ng Son of God? Ang ating Panginoong Jesucristo is a Son of God. The title of Son of God designates Jesus as eternal, divine Son who is equal in nature with the Father. Biblically, this title reveals his deity, his unique relationship with the Father, and his role in redemption. Unlike believers who are called children of God by adoption, so si Jesus Christ, he is the one and only Son of God. Ilan ang anak ng Diyos? Isa lang, si Jesus. Bakit tayo tinatawag na children of God? Paano tayo naging children kung isa lang pala yung anak ng Diyos? Well, tayo po ay adopted children of God. So, unlike believers who are called children of God by adoption and napuntahan ng Diyos, Jesus is the Son by nature, sharing the same essence with the Father. In the Old Testament, the promised Messiah was called God's Son, fulfilled perfectly in Christ. And this title safeguards both deity of Christ and his eternal sonship. To deny it is undermine the gospel, for only the divine Son can accomplish salvation for. So yung verse natin is matatagpuan sa John chapter 1 verse 1 to 3 hanggang 14. Sabi dito, si Apostle Juan ang nagsulat nito, ay yung mga tao during that time, kinukuha niya yung attention at ibinabalik niya dun sa Genesis chapter 1 na yung nilikha ng Diyos lahat ng bagay, andun na si Jesus. He's the Son of God na present na simulat sa pulpa. And at the same time, yung ibang mga Grego na nakikinig kay Juan, dinadala niya dun sa idea na yung word, yung logos, yun yung sa pamamagitan ng logos, sa pamamagitan ng Kristo na nalikha lahat ng bagay. Kaya, parang twister ito. In the beginning, the word is God, and the word was God, and the word is God. So, sa Greek, ang idea nila, yung nagbibigay ng order sa creation, yung nagsusustain sa buong creation, and that is the inyong idea na naman ng word. So, sabi ni Jan, ang nagsusustain ng lahat, si Jesus yun. In the beginning is the word, and the word was God, and the word is God. So, in the beginning, He is with God. In the beginning pa lang. And through Him, nalikha lahat ng bagay. Without Him, nothing was made. Has been made, that was made. So, kung wala si Kristo, walang malilikha. So, pasimula pa lang nandun ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay magkasama. Yung salita, si Jesus yun. At yung Diyos, magkasama sila. That's why, merong Trinity. So, ang salita ay Diyos. So, pasimula pa lang ang salita ay kasama na ng Diyos ang salita. At ang salita ay si Kristo. Walang bagay na hindi nalikha sa pamamagitan niya. At dito ibinigay ni Apostle sa verse 14 na patch. Sabi niya, the Word became flesh. Yung logos na yun, yung word na yun, naging tao. Naging tao ang salita at nila sa piling namin at nakita namin ang tunay bilang kaisa-isang anak ng Ama. So, ang ganda ng introduction ni Apostle Juan bilang Son of God dito, bilang Word, the Logos. Sa pamamagitan ng Logos, nalikha lahat ng bagay at nasusustain, napapanatili lahat ng bagay. So, ito yung katuruan. Jesus is the one and only Son of God. Wala nang ibang anak ng Diyos, kundi si Jesus Christ lang. Noong unang panahon, mga Grego at Romano, naniniwala sila sa anak ng Diyos, diba?
And maraming iba't ibang anak ng Diyos. Yan. So, merong Hindu cultures, merong kagaya ni Hare Krishna, sa Greek mythology, so maraming anak ng Diyos doon. So, pinaka-familiar tayo kay Hercules, diba? Anak ni Zeus. So, sa panahon nila, meron na silang idea, anak ng Diyos. Pero si Jesus Christ, unique sa lahat. Kasi si Jesus Christ, yung pinatunayan niya, na siya yung anak ng Diyos, na talagang nakasama ng mga tao. Sila Hercules, mga kwento lang yan. Pero si Jesus Christ, nakasama talaga ng tao yan. And Jesus died and resurrected for the dead. Pinatunayan niya na siya talaga yung Son of God. Na siya yung muling nabuhay mula sa mga patay. And Jesus is our sacrificial and loving big brother. So, napakahalaga na maunawaan natin that He is a big brother. Habang nananalang tayo, minsan kasi tinatawag natin siyang Papa Jesus, at yun yung tinuturo sa mga anak natin, diba? So, it's a big brother. Wala namang grandfather sa Bible, diba? God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Jesus Christ, yung ating kapatid. He is our eldest brother. Tayo ay mga inampon sa pamamagitan ng Kristo Kristo. So, He is sacrificial and loving big brother natin. Nagsasakripisyo talaga para sa atin. So familia, meron talagang kuya na nagsasacrifice, diba, para sa family. And so Jesus Christ, the ultimate big brother, na pinaglaban tayo hanggang sa kahuli-hulihan. Na inako niya yung parasahan na dapat para sa atin, pinagmalasakitan tayo, at pinasan niya yung krus ng Kalbaryo upang siya yung dumanas ng Kalbaryo, ng sufferings on our behalf, na may pagmamalasakit at pagmamahal sa atin, na ating big brother, ay yung sacrifice ni Jesus Christ. Hindi matatawarin yun. At nakakahiya sa kanya kasi sinakripisyo niya yung buhay niya, yung sarili niya, yung Diyos na nagkatawang tao. And that is the huge sacrifice na namatay dun sa cross ng Kalbaryo. At bilang kapatid niya, hindi tayo makapagsakripisyo para sa kanya. Ano ba ang sakripisyo na pwede mong gawin para kay Jesus, diba? At mahirap sagutin yun sa atin bilang tao. Kasi madalas yung nasa pag-usapan natin, sacrifice ni Jesus. Pero sometimes we have to talk about ano nga ba yung pwede natin i-sacrifice para sa kanya. So, bilang isang big brother na hindi kakarampot na oras, kakarampot na finances, hindi pa talaga minsan costly yung ibinibigay natin sa kanya. Talagang parang bare-bare lang yung ibibigay natin sa kanya. He is our Lord, our Master, our King. He deserves our best. And Jesus' blood secures our adoptions to God's family. Meron tayong dugo na nagbubuklod sa atin para maging pamilya tayo ng Diyos, at yung dugo na Kristo. May kanya-kanyang pamilya, kanya-kanya angkan, diba? Pero merong nagbubuklod sa atin, at yung dugo ng ating Panginoon Hesus Kristo. Diba yung family nga, yung banang family, hindi iba yung concept ng kadugo sa atin eh. Sa ibang bansa, pag pinanganak ka sa ibang bansa, yun yung citizenship mo. Pero sa Pilipinas, kapag sa concept natin, kahit ipanganak ka sa ibang bansa, basta yung nanay, tatay, Pilipino, dugong Pilipino ka pa rin, diba? Meron tayong concept na gano'n. And yung application natin sa life natin, show gratitude by loving like Jesus, sacrifice for Jesus by offering your best, and share Christ without being ashamed. Hope you learned something. Thank you everyone, and God bless.